It's a beautiful Monday morning. Good morning po sa inyong lahat. And welcome to the 157th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. And we're broadcasting live here po sa Albay Provincial Information Office and Net TV. And this is a program of the provincial government of Albay through the leadership of our beloved Governor Noel E. Rosal. We're also being helped and supported by Provincial Information Office headed by Sir Marty Gonzalez. And with us here in the studio is Sir Richard Bobison, technical staff po ng PIO. And ako po si Ms. Rini Florence Estrada Ribaya, ang Local Economic Development and Investment Promotions Officer of the province of Albay. And this is our flagship program po. Ang tumulong po sa mga negosyante para magkaroon ng isang platform kung saan pwede nilang i-promote ang kanilang businesses for free. Ang ginagawa po natin dito sa aming programa ay nag-interview po tayo ng mga local business owners, yung dito po talaga sa Albay nag-put up ng kanilang mga negosyo. And sana po sa kanilang kwento ay ma-inspire and ma-motivate namin kayong lahat to also open up your own businesses, and sana dito niyo po sa Albay mapiling buksan ang inyong mga negosyo. And sana sa pagkipagkwentuhan ko po sa ating invited guest ay may matutunan kayo, may mapulot po kayong aral na pwede ninyong i-apply sa inyong mga sariling negosyo. Yan po. Pero bago ko po ipakilala sa inyo ang aming guest sa umagang ito, gusto ko po lamang na malaman ninyo kung ano-ano ang iba't ibang serbisyo pwede ninyong makuha sa Ledipo office, ano ba ang opisinang ito, at ano ba ang aming mission and vision. So please watch this short video po. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The Local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual, or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing, and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors. Morning po sa inyong lahat. Today is the first day of June 2026 and we're broadcasting live here po ulit sa Albay PIO Net TV. Kasama ko from Ledipo si Ms. Dance Bustamante and Ms. Mary Grace Garcia nandito po sa studio. So as promised, ipapakilala ko na po sa inyo ang aming invited guest for today. Siya po ay walang iba kundi ang may-ari ng Fish Duck Dried Fish Store. Siya po ay si Ma'am Elsie Antonio. Yan po. Si Ma'am Elsie ay dyan po sa P4 Barangay 17, Rizal Street, Ilawod, Legazpi City. Good morning and welcome to the program po, Ma'am. Good morning po sa lahat ng mga nanonood dito sa PIO-TV, yes. Albay. So ako po'y nagagalak, ako'y naimbita na mag-guest dito.
Yan po, ma'am. Hello po. So, ang ganda-ganda naman ni ma'am sa TV, oh. Thank Ang you. ganda ng ngiti ni ma'am. So, nakakaganda ng Monday morning. Very Maganda po ito, inspiring. yes. Maganda itong panimula sa buwan ng Yes. June, ano? So, hello ma'am, Glenda Nuida Loterinia and Mrs. Minjola. Sila yung nanonood, mga naging guest ko na po yan sila dito I see. sa Lady po Business Hour. Yan, mga empowered women po. And, ayan ma'am, kwentuhan niyo po kami. Ang cute ng pangalan ng kanyang store, Fish Da, Dried Fish Store. Ayan, kailan niyo po inumpisahan itong inyong negosyo, ma'am? Actually, nag-start ako ng business ko way back 10 years ago. 10 years ago. Oo. Kaya lang, hindi ko pinagpatuloy dahil nga sa naging busy ako sa work ko, Manila and then Bicol. Opo. So, very busy ako that time. So, in-stop ko siya. Mhm. So, nag-concentrate ako sa work ko. Corporate, kumbaga. Yes, ma'am. Corporate ka po muna. So, ngayon, naisipan ko mag-umpisan ulit kasi gusto ko na mag-resign talaga sa trabaho. Mag-stay na lang ako for good sa Full-time. Bicol. Mhm. Yes. Full-time sa negosyo. Saan po kayo connected dati, ma'am? Saan po kayo nag-work? Construction firm in Manila. I see. So, ano po yung background ninyo? Educational background? Actually, ma'am, graduate ako ng computer secretarial. Mhm. Kaya lang, marami akong experience talaga since dalaga pa ako, marami ako napasukan. So, doon ako nagkaroon ng idea na maging isang bookkeeper. Bookkeeper. Yes, bookkeeper ako at the same time, liaison officer ng isang construction firm in Manila. Mhm. So sabi ko, napagod ako sa biyahe-biyahe. Halos wala akong time sa Bicol. Opo. Lagi ako nasa ibang lugar. So, Pero taga dito po talaga Yes, kayo? ma'am. Albayana talaga? yes, ma'am. Mhm. Legazpi talaga ako. So sabi ko, nag-decide ako na mag-business. Mhm. So, nag-start ako ng business ko way back 2024. 2024. That was month of May. May 2024. For pa 2 years na po. Yes, ma'am. Pa 2 years na. So, wala pa akong naisip na idea kung ano ang magiging business trade name. Mhm. Nakita ko kasi merong isang fish da. Sabi ko, parang ang ganda nito kasi English and then Tagalog, pinaghalo, Mm, mm, mm. diba? Sabi ko, itong anin ko, at the same time, walang kapareho. Mhm. So, doon, nag-decide ako, nung pag-ano ko sa DTI, approve agad. Fish da. Yes, Dried ma'am, dried fish store. Ayan. And then, nag-start ako sa capital ko ng 2,200 pesos. 2,200 Yes, ma'am. pesos lang po ang kapital. Yes, ma'am. And ito po ba yung unang negosyong binuksan ninyo, ma'am? Yes, ma'am. Ito talaga pinakauna ko. Mhm. Bakit ito po yung napili ninyo, dried fish? Kasi ang dried fish kasi, bukod sa hindi siya nabubulok, Mhm. pwede siya pang long term. Mhm. At saka, depende yun sa sales stock mo. Madali siyang maibenta. Kasi, ito kasi, kailangan talaga ng tao. Confident kayo sa Yes, inyong ma'am. marketing skills, kumbaga. And tama yun, no? Ang dried fish, matagal ang buhay kaysa yung fresh fish ang ibibenta mo. Yes, ma'am. And then, confident ka na kaya mo siyang ibenta. Yes po. Sino po ang parang nag-inspire sa inyo na ito yung gawing negosyo? Actually, wala ma'am eh. Ang ano ko lang, hiningi ko yung guidance ni Lord. Mhm. Sabi ko, ano ba ang pwede kong gawing business na kaya kong Sustain. sustain. Mhm. Yes, ma'am, sustain. So, etong pumasok sa isip ko is the dried fish. Dried fish talaga, yung parang naging sa'yo, sign Yes, na ma'am. buksan mo na business. And hindi po madali, ang Yes dried po. fish Mm. business. Kailangan meron kang source, Yes, meron kang oo. mga connections kung saan mo Correct. kukunin yung ibibenta. And paano nyo po yun nahanap o may mga tao bang nakatulong sa inyo para po makakuha ng suppliers? Actually, wala ma'am. Sanay kasi, during my young teenage, sanay ako magtinda. Mhm. Sanay ako magtinda sa market. Ay, Oo. parents nyo po ba? Yes, ma'am. So, may may- pwesto sa palengke? May knowledge ako, ma'am. Mhm. So sabi ko, etong dried fish ito. And then, at the same time, may mga kliyente ako sa bangko. Doon ako nag-start mag-promote ng product ko. Nag-offer ka po muna. Yes, ma'am. Which is nagustuhan nila yung product ko. Kasi nga, bukod sa talagang ang product ko is minimal lang yung salt niya. Yung iba is unsalted talaga. So, no salt added siya. Natural po ang timpla niya.
So yun ang parang nagustuhan. naging innovation ninyo. Yes, to ma'am. offer dried fish na konti lang yung salt o halos walang salt. Yes, ma'am. Yan, kasi meron ng mga restrictions minsan sa diet ang ating mga Opo. consumers. Lalo yung mga nagkikrave ng dried fish pero bawal na sa maalat. Yes, So lalo na- naisip nyo yun. Yes, ma'am. Especially yung getting younger, Yes. hindi na talaga pwede kumain Mga may ng high salty. blood na dyan, yung Yes. mga may mga uric na at kung ano-ano pang mga sakit. So, Yan. napakaganda na you're offering unsalted o low salt na mga dried fish. Ayan, hi Sol, thank you for watching. Ayan po. So, yun nga ma'am, pag-usapan natin, you just started with the 200 pesos. capital. Sino po yung unang nilapitan ninyo para po mangyari nga yung negosyong nasa isip ninyo? Ang ginawa ko sa 2,200 na yun, dalawa lang na variety siya. Dilis at saka yung sapsap na maliliit, which is tinatawag sa Kamsor na fish meal. Ay, itong dilis na to, and then yung fish meal. Yung fish meal na yun, akala mo, hindi siya mabibenta, which is yun talaga ang mas mabenta sa akin ngayon until now. May dala ka po bang sample? Yes, mo? ma'am. Alin po ba yun yung tinatawag na fish meal? Ito po siya. Ano po ito? Fish? Fish meal ang tawag dyan. Kasi Fish maliliit lang meal, siya. Parang Oo. yung dito sa... ito po Sapsap ba yung na maliliit. ginagawang kuyog? Ay, No, hindi po yung kuyog. iba pa yung Yes, kuyog. ma'am. Parang Hindi po. ganito din kasi itsura Wala lang mo. akong dala ng kuyog. Kulay ano siya, brown yung may pagka-red yung kuyog. Yan na. Ano tawag Ito po kasi, ulit dito, ma'am? Sapsap na maliliit siya, ma'am. Sap-sap na maliliit. Yan talaga ang mabenta sa akin until now. Kita niyo. Mura, affordable kasi ang price niyan. How much naman po ang isang pack na ganito? Only 50 pesos. Ang grams niyan is 1.15 grams. Ang galing. Ang sarap po niyan, ma'am. 100, ay, 1.15 grams. 15 grams. What, 50 pesos? Yes, ma'am. Ay, sus. Ang sarap-sarap nila, tingnan, Ayoko kasi magbenta And, ng mahal. maganda yung packaging. Malinis. Hindi siya nangangamoy. Hindi nangangamoy, Hindi ko talaga naaamoy at all na dried fish, And at the same time, iwas sa mga dapo ng mga kung ano-ano. Yes, opo. Kapag ganito yung binibenta, Kasi isa rin yun sa chine-check natin, di ba, yung kalinisan ng mga dried fish. Ako po kasi Sabi medyo na-turn off ako pag may mga nakikita kong padapo-dapo. Pero kapag ganito ang packaging mo and presentation nung dried fish, parang maiinganyo ka talagang bumili. Ano po? Correct, ma'am. So, ano tawag dito sa fish na to, ma'am? Ulit? Fish meal. Fish meal talaga. Yes, ma'am. And then, ano pa po ang ibang varieties sa inyo? Meron ako dito dilis. Dilis. So, Maliliit sabi na. nyo, lahat ito, para-parehas ang presyo. Yes, ma'am. Lahat yan. 50 pesos. Kasi ang inisip ko kasi sa customer kasi, ano siya, kaya nilang bilhin yun. At na-question sa atola, magkano to? Nalalagay ko na lang sa list na 50 all items. Wow, ito yung masarap, yung kulay puti. Gusto ko to. Yes, ma'am. Yung kulay puti na, anong tawag dito? Ang tawag niya sa Kamsor is burarat because of the mata. Burarat. Malaki. Pero, Burarat! Ayun, Yes. yung nakaganon yung mata. Burarat. yes, ma'am. Burarat. Pero pag Ayan. naluto nyo yan, crunchy siya, crispy lahat. Ang naiiwan lang dyan yung mga kanyang eyeball ng fish. Nakaburarat ang mata. Ayan, nakakatuwa naman. So, ito, 50 pesos din po. Yes, ma'am. And gusto ko to kasi puti. Ang kulay niya, ta super crispy talaga to pag Yes, pinirito. So, nakakatuwa. Lahat ito, 50 pesos. Ito, anong isda naman po ito, ma'am? Sap-sap na malalaki yan, ma'am. Sapsap na malalaki. Hindi po nakakatinik yung buto nito. Parang nasa, Hindi parang po, isang ma'am. buo siya Kasi na once ano. na na-fry siya, toasted siya lahat. Toasted, pati yung buto, yung, Kaya po. yung Yes, ano, ma'am. pwede Nakakain mong talaga. makain yung ng isda, yung ano ba yan? Tinik pala, buto. Tinik ng isda. Kaya mo nang kainin pag frinay mo. So, ito 50 pesos din po ito. And ano pong variety naman ng isda ito? Talagang bukid. Di Sa pa ako Kamsor, nakatry nito. Sa Kamsor, ang tawag niya ni aspe. Pag medyo malaki-laki na siya, solid ang tawag. Yan. Dito sa atin is dalagang bukid. Dalagang bukid, 50 pesos din po ang Yes, isa. ma'am. Unsalted din yan. Unsalted. Hi, Den Cervantes. Thank you for watching. Ayan, 50 pesos lang po lahat ito. Binibenta ni ma'am pare-parehas. Ang presyo, iba-ibang klase ng dried fish po. And may mga variety pa si ma'am ng mga dried fish na hindi lang po Hindi ko niya nadala. nadala. Ayan. Kasi ako gusto ko yung, ma'am, yung maninipis na puti na dilis na walang tinik.
Yeah, masarap kasi yun, ma'am eh. Yun talaga, ginagawa kong chichirya yun. Ang sarap-sarap Yes, lalo na ito, ma'am. papakin. Lalo na to. Ay, ito. Masarap Yes, din ma'am. papakin ito. Saka ito talaga ang ano sa akin, mabenta. Yan. Ayan. Ang cute. May ulo pa talaga. Buong-buo yung fish. And yun nga, ma'am. So, sa 2,200 capital mo, may nilapitan ng tao to be your supplier. Actually, wala, ma'am. Ay, wala. Ikaw, Ang ginawa ko, ma'am, Mhm. kasi businesswoman ako, ma'am eh. Opo. Magaling na, sabi nila, magaling mag-sales talk. Tama. Opo. So, ang ginawa ko, nagpack ako and then binenta ko sa Puro, sa Boulevard. So, doon ako nag-start. And then, meron akong sample, nagluto ako, ma'am. Free taste. Yes, ma'am. Bawat customer na lalapit sa akin, nagsisales talk ako, then lalapit sila, pinapatikim ko sila. Yun. Doon nila natikman, doon sila nag-start sa akin na bumili ng mga, etong dalawang variety ko. Oo nga DSM, naman. tsaka Maganda fish yung may meal. pa-free taste na para alam na nila agad. Yes, ma'am. Kung Matitikman masarap. talaga nila. Mm-mm. So, doon doon sila nag-ano talaga sa akin. Bumili ng bumili. So, Yun sa ang kilig Boulevard nila. po kayo unang nag-offer. Yes, ma'am. I Kinangkilik see. nila na yung- nakapack na ng ganyan. Yes po. Actually, hindi pa ganito ang packing ko. Ay, hindi pa po. Medyo bulky siya, na maliit lang. Manipis yung ano, pero talaga, dahil sa lasa ng dried fish na walang asin, doon nila nagustuhan yung ano ko, product ko. Kasi minsan overpowering yung alat. Yes, Parang pag po. kumain ka ng dried fish, parang puro alat na lang minsan yung natitikman. Pero kung unsalted, parang masarap nga talaga. Yes, ma'am. Lasa pa rin yung isda and then crunchy and ganoon. So, ang galing ni ma'am. So, dyan muna po kayo, sa sidewalk muna, no? Yes, ma'am. Nagdala kayo ng mga dried fish in-offer nyo. Pero doon sa Saan sidewalk po na kayo yun, nakakuha ng supplier ng pagbibili? Kamsur. Kamsur. Kamsur Bakit talaga. po doon tayo kesa sa price po ba nagkakabag No, ano? hindi po. Doon kasi sa Kamsor, weekly, andun kami lagi kasi meron kami isang outreach doon, outreach church. So, doon ko nakita yung ano, bawat punta ko doon, nakikita ko yung mga dried fish, kung paano nila gawin. Doon ako I see. nagkaroon ng idea, ma'am. I Para hindi see. masayang yung gasolina ko, after ng church service, pupunta ako sa bawat isla, tinitignan ko yung proseso nila. So, doon ako nagkaroon ng idea, ma'am. Una, bumibili Chinek muna nyo, ako. nag-quality control si ma'am. Yes, ma'am. Kasi Yung sa kalinisan, Yes po. yung proseso, tiningnan nyo po, and Yes dun po. nyo nagustuhan yung ginagawa nila. Which is napaka-importante ng processing kasi. Mhm, Gusto ko kasi true. makita niya talaga yon actual. Actual. Mhm. From pag-harvest, paglinis, pag-dry, Yes po, lahat yun. Everything na chinek ginagawa nyo nila. po talaga. Yes, ma'am. Ang nagustuhan nyo, kaya doon na kayo bumibili po. Yes po. Ayun. Kasi yun din ang sinishare ko sa mga namimili. Mhm. Para alam nila na ito talagang ano is masarap na kainin, fresh talaga from the ocean. Mhm. Hindi kasi yung iba kasi iba yung lasa ng dried fish. Mhm. Medyo parang iba na yung lasa mo pag once na nagprito ka. Kasi yung parang binenta muna ng fresh tapos yung malapit na Yes. sa kaginawang dried Yeah, fish. opo. Hindi naman sira pero parang papunta na doon. Yes po. So kayo po, chinek nyo talaga na fresh from the ocean, bagong ma'am. capture, nilinis, proseso, binilag. Yes po. Ganon. Makita mo talaga bagong huli. Mhm. Pumipitik-pitik pa yan, then linisin sa alat dagat, sa dagat, and then sabay siya, bilad Bilang. sa araw. Mhm. Ganun pa ang ginagawang proseso. So, napakalinis talaga. Napakalinis. Baka may Yes, mga ma'am. nets pa to para hindi dapuan ng kung ano-ano. Meron po. Meron. Sa bagay, sa isla, ma'am, wala talagang mga langaw o ano pa man. Mhm. Kasi siya seashore. So, wala talaga, napakainit po talaga ito. Napakainit. Matindi. So, pati Yes, langaw ma'am. matatakot dumapat Wala sa talaga. mga isda. Ayan. Kasi, number one po yun, Kasi kahit malinis yung harvest, minsan pag nadadapo, nakukontaminate. And doon na sumasama yung mga tiyan natin. So, ikaw, ma'am, minake sure mo na malinis talaga ang Yes po. proseso from catching the fish to drying the Drying. fish hanggang sa ikaw na ang nagre-repack po. Yes, Tama? ma'am. Yes, ma'am. Ayan. Hi, Ma'am Nobs. Kung that watching din si Ma'am Nobs. Ayan po. Yung mga kasama to ni Ma'am Kasama ko. sa trade fair. Kapag may trade fair, ayan. Opo. Nakikita-kita sila dyan madalas. So, ayun. So, sa halagang 2,200 pala, you can start your own business na. And si Ma'am, napalago niya ang kanyang business for 2 years. Ang sekreto ni Ma'am, naniniwala siya sa linis at quality ng kanyang produkto and sa kanyang marketing skills o sales talk. Yan.
So, ma'am, yun lang ang sikreto mo. Pumili ka ng magandang produkto. Yes po. Ginagalingan mo sa pagsisales talk. Sipag. Ano Sipag pa, ma'am? at tiyaga. Sipag at tiyaga. Yes, kasi dito Mhm. talaga, yung time mo talaga kailangan dito eh. Opo. After kasi na bili mo yung, nakuha mo yung mga isda, dried fish, magpapaka pa niyan, i-repack mo siya. Mhm. No, lahat yan, isi-segregate mo lahat eh. Kailangan maayos lagi. Then yung paglalagay mo sa styro, dapat hindi yung nakasalang pa kung saan. Tama. Kasi ang pangit kasi, yung packaging mo, gusot-gusot. Mhm. Hindi na siya magandang tignan sa customer. Lalo pa naman ang customer, tumitingin niya sa packaging mo. Totoo. No? And ma'am, pansin ko lang, no, sayang naman wala po kayong name and contact number sa inyong ano. Actually, Or meron ma'am. talaga, itong nadala mo lang ang wala. Yes, ma'am. Meron Ayun. talaga, ma'am. Meron talaga akong labeling. Label. And ito lang kasi sa pagmamadali ko, ma'am. Oh. Hindi ko nadala. Kasi sayang din na, kunyari Yes. natikman ko, tapos gusto ko pa, hindi ko mahanap si ma'am. Ayan, so dapat siguro may, name and phone number Actually, talaga. may mga resellers ako, ma'am. Mhm. From government agency. Yes. Oo. Minsan pupunta sa bahay para lang bumili nito. And how can we be a reseller po? Kapag mga resellers, ma'am, bibigyan ko ng special discount. Opo. Kasi Like how much naiintindihan po ko. para maingganyo natin sila na maging reseller mo po, ma'am? Ang binibigay ko sa kanila is 45 pesos or kung sila nakapak na yan, ma'am. Wala na akong 45. pagod. Benta Yes na lang. po. Mm-mm. Kasi meron ako mga resellers, binibenta nila ng 75 pesos, 70. Ganon. Oo, kasi Mhm. maganda ang quality. Pero kung by kilos, mas binababaan ko po. Kasi naiintindihan ko yung mga negosyante, gusto ko kasi lang kumita ng mas malaki rin. Oo. So, they can sell it as much as 70 pesos. Yes, ma'am. So, yung pag-offer naman, depende naman sa bibili. Nasa kanila naman Yes kung po. afford nila yung 70 o hindi, o tumawad sila. Meron pa rin parang yung reseller mo, Yes, ma'am. to bargain. Ayan. So, 45, kung ibenta nila yung 50, may 5 pesos sila. Ibenta nila 70, may 25 20, pesos. yes, Wala ma'am. na silang pagod kasi pack na. And then, magsi-sales stock na lang sila. O Yes, magpa-free taste din sila para try na din and then bibili na. Ang galing Opo. naman. So, pwede ka nilang makontak saan, ma'am, to be a reseller? Pag every Tuesday, nasa Camp Ola ako. Kasi Mhm. may kadiwaan kami doon. So, andun ako all day. Opo. And then, pwede nila akong kontakin dito sa barangay ko, sa barangay 17, sa Lisit Ilawod. So, pwede nila akong i-chat through my page, Dried Fish Store. Opo. So, yun po ang account ko. And then, pwede sila mag-text. Ito yung number ko, 0946-421-3180. Mhm. Okay. Text Rewind lang. yun ang rewind ito. Pwedeng i-rewind only ang Facebook. So, 0946-421-3180. I-message Yes. yan na nakaka-flash Text sa lang. screen. Text lang. Text Kasi niya pag lang call si kasi, ma'am. minsan hindi ko nakasagot eh. Busy. Yes, sa pagninegosyo. So, yun. And you can email her at cuteprinceantonio@gmail.com. Yung cute niya po, KYUT ang Yeah. spelling. cuteprinceantonio@gmail.com. Yan. So, pwede po pala kayo maging reseller nitong amazing na mga dried fish products ni ma'am. Certified malinis, certified maayos ang produkto, and masarap, sabi nga ni ma'am. Super crunchy talaga kainin itong kanyang dried fish. So, ganun lang po. Weekly, no? Sabi niyo, pumupunta kayo ng Kamsur, nag-outreach Yes, kayo, po. meron kayong activity doon. And para di sayang hanggang sa pagpunta, pag-uwi, meron na May kayong business. produkto Mm-mm. na nabili from there and binibusiness yun na. Ayan. So, meron po bang mga challenges ang ganito namang klase ng negosyo? Marami, mama. Like ano po? And paano nyo na-overcome yun? Minsan may time kasi, there are times na matumal talaga ang sales. Mhm. That's normal kasi ngayon. Hindi naman araw-araw kasi Yes, pwede ma'am. tayong kumain ng dried Pero, fish, ano? Kapag dumadating ang time na matumal, hindi ako nawawala ng pag-asa eh. Sabi ko, by next day or mamaya, meron naman maraming taong bibili. Mhm. So hindi ako nawawala ng pag-asa. Always positive lang ako. Think positive, wag negative. Kasi pag pinairal natin ang negative, walang mangyayari sa business. Mhm. So, syempre, mag-give up na tayo. Sabi ko, hindi. Kailangan i-pursue lang to. Sige lang. That's Paano normal. po pag may mga days na medyo mahina, ano po ang ginagawa ninyo para may kita pa rin po? Ang ginagawa ko, ma'am, is doon sa barangay namin, naglalako ako talaga.
house to house if Yes, possible. ma'am. Galing naman, sipag talaga. Sipag talaga ang kailangan. Yes, sipag at tiyaga. Opo. Okay lang yung init, okay lang yung beauty mo, pawisan ka, okay lang yan. Minsan nga nakikita ko, uy, nagtitinda ka na. Sabi ko, okay lang, business ito. Tama. Kasi hindi sila sanay sa akin na nagdalako ako. Kasi nga, bookkeeper, Opo. nasa construction firm, Mm-mm. akala nila nakakotse, pero hindi, kahit maglakad ako, sabi, okay lang yan. That's Opo. business. Business. Yeah. Kailangan natin magsipag sa panahon ito. Kailangan talaga mag-promote ng Yes negosyo po. kung gusto nyong patuloy o tuloy-tuloy ang buyers. At At napakasarap. walang nakakahiya doon sa Yes, pagbebenta, pag-offer. Kasi hindi ka naman mapapakain ng iyong hiya-hiya Kaya kapag nga. nagugutom o may mga bills ka nang kailangan bayaran. Diskarte and sipag and tiyaga talaga. Yes, ma'am. So kung walang bumibili sa pwesto, ang dapat gawin, ikaw ang lumapit sa mga customers. Exactly. Yun. Exactly. So, kung pwede Mare, may free taste ako, tikman mo, o nagustuhan, may 50 pesos, o di pera na, kita na yun, di ba? Ganun lang naman kadali ang pagmamarket, sabi nga ni ma'am. So, yun no, there are days na minsan medyo sunod-sunod siguro, wala tayong kita. So, paano nyo po naman minomotivate yung sarili ninyo sa mga panahon na medyo parang sunod-sunod yata na wala akong masyadong Actually, hindi dumating sa point na wala akong ano. Never. Never, ma'am. Ay, you're Kasi yung blessed. dried fish Oo, kasi, oo. tinatangkil talaga ng tao yan. Mhm. Kapag wala nga ako, hinahanap ako sa puro. Ah, yun. Kasi may mga customer na ako, ma'am, sa puro. Mhm. And then sa amin, sa lugar namin, marami na rin. Pag hindi ako naglilibot, nag-iikot, ano sila? Kasi during past 3 weeks ata, nasa Kamsur ako. Opo. So marami naghahanap sa akin. Oo nga. Lalo na yung rainy Sarap season. to sa breakfast. Rainy season, and especially during rainy season, wala talaga, marami naghanap. Kasi eto kasing product ko, karamihan, mostly bumibili sa akin yung mga diabetic. Kasi unsalted. Yung sikreto ko pa kasi kung bakit tinatangkilik na ito, sinasabi ko yung totoo. Like ano po? Walang asin, alat-dagat lang. Eto, maalat to, huwag niyong bilhin to, hindi to pwede. Pero kung okay sa inyo, okay, bibigay ko kayo sa inyo. Pero Mhm. kapag hindi pwede sa inyo, hindi kayo mahilig sa maalat, so eto na lang kayo. Sinasabi ko talaga yung ano ng isda, dried fish. Kung anong So sa advantage at packaging saka po, disadvantage. nakalagay na yun unsalted, Hindi, salted. separated Paano po? siya, ma'am. Separate. Yes, ma'am. Mm-mm. So, yun ang sinasabi ko sa kanila totoo. Sabi nga ng isang customer ko, hindi gaya ng iba. Sasabihin hindi maalat, pagluto namin napakaalat. Ayun. So be honest sa inyong mga Yes po. customers. Pinaka-importante yan, ma'am, sa Ayan. isang negosyante. Sabihin mo yung totoo. Para makabuild ng trust, ng integrity. Yes, ma'am. Maging honest kayo sa binibenta. Yes, ma'am. Mm-mm. Hahanapin talaga at hahanapin ng customer yung product mo. Yun. Babalik-balikan. Yes, ma'am. Kasi truthful ka sa iyong mga clients. Exactly, ma'am. So, dapat ganon, honest and truthful pala sa mga clients. So, kayo po yung isa sa mga masuswerte na hindi dumating sa point na araw na ang binibilang na walang benta kasi nga masipag si ma'am. Ayan. So, ang dami nag-heart kay ma'am o pa-heart sila dyan. Sina ma'am knows yan. Ayan, mga nanonood sila sa atin. So, yun nga, napakaswerte ni ma'am kasi masipag, hindi tumitigil. Ganon dapat ang mga negosyante, no? So, benta lang ng benta, offer lang ng offer. Pag walang lumalapit sa'yo, ikaw ang pumunta sa mga possible Yes po. clients. Ayan, ganyan. So, like I had mentioned po, our program po pala ma'am, sa kagaya ninyo, bukas po ito sa lahat ng Albayano business owners. Basta po kayo ay originally nagbukas ng inyong business dito sa Albay, kagaya ni ma'am. And, kayo po registered sa BIR, Yes meron po. kayong permit. Yes po, from, kompleto ako. DTI DTI and Mayor's Permit. Permit, yes po. Ayan. Pwede po namin kayo maging guest dito sa aming programa. And ma'am, bakit Thank po naging very important sa inyo to be registered dito po sa Mayor, sa DTI, sa BIR? As a concerned citizen po, kasi kailangan din natin mag-share sa ating government. Mhm. No? So, kailangan din natin mag-tax. Ayan, oo, magbayad ng tamang Yes, tax. ma'am. At the same time, may mga customer kasi humingi ng resibo. Yun. Or yung mga reseller mo, bibili sa'yo. And then, ako kasi bookkeeper ako eh. So, alam ko yung
kalakaran dito sa ating gobyerno. Mhm. Once na negosyante ka, kailangan mo talaga mag-register para maging dito, para maging Confident registered ka ka. rin. At registered ka rin. And registered. Hindi ka talaga illegal na nagnegosyo. Yun. Confident ka mag-offer ng product Yes, mo ma'am. kasi you know you're registered and legal yung operation mo ng Yes po. business. Ayan. So, hindi naman po kayo nahirapan mag-register ng business inyo, ma'am. Hindi po, ma'am. Ang bilis lang. Kilala kasi ako dyan. Ayun. Ang bilis lang eh. So, madali lang mag-register ng business dito sa Legazpi. Yes, ma'am. Dahil sila may business one-stop shop. Actually, Ayan. yung mga taga-city mayors, nung makita ko nag-register ako sa sarili ko, nagtaka sila, ay wow, ayaw mo na mag-bookkeeper. Sabi nila, doon, nag-promote din ako sa kanila, nagbenta Opo. ako. Ayun. So, importante din na kapag friends tayo, pag meron tayong negosyo, no, lahat kaibiganin natin. Para lahat pwede nating Yes po. offeran. Kahit hindi mo kaibigan, pwede mong i-offer yung product Yes, ma'am. mo. So, dapat magaling lang talaga sa Mag-talk. sales talk. Mag-talk ka Yan, talaga. mag-offer. Important din yung mayroon kang pleasing personality, likable personality para kaya mo makipag-usap sa tao. Yes, makipag-deal. Makuha yung tiwala Mm-mm. nila. Diba? Actually, may mga LGUs ako, ma'am, na reseller. Mhm. Marami na po. So, nakalimutan ko nga palang dalhin yung yung isang dried fish na espada. Parang may naisip tuloy ako, no, i-fry siya tapos ilagay siya sa isang Yes, ma'am. container, ibenta mo luto na, Yes po. Alam mo Pwede to, ma'am? yun, Etong fish meal na to, masarap to lutuin, ma'am. Kailangan lang nito, pag mainit na yung oil sa kawali, Saka mo ilalagay. Saka ilalagay. Then, papahinaan mo na yung apoy. Ano po yan? Deep fry o Deep fry konting po oil? siya. Deep fry. Para mas Mhm. masarap siya. Malutong talaga siya. And then, set aside mo, kung gusto mo ng fresh or lulutuin mo yung kamatis at saka sibuyas, okay lang. Then, lagyan mo ng Ilang oyster minutes sauce. po usually ang pag deep fry 5 niyan minutes para lang. Wala nga achieve 5 yung minutes. perfect crisp ng inyong product. Pag makita mo, ma'am, medyo golden brown na siya, alisin mo na siya, ma'am. Golden brown. Yes, ma'am. Ayan. Huwag lang yung masyado. And then, lutuin mo siya ng lagyan mo na siya ng fresh tomato, fresh Mhm. onion. Onion. With Yun na, matching sarap. sili. Naku Ang po, sarap, ma'am, perfect. talaga. Opo. Para kang or kung ayaw mo naman lagyan, eto May na lang tinapa pure din kainin po mo. ba kayo? Meron akong tinapa, kaso bihira ako magtinda niyan kasi madali siyang masira. Hindi kasi siya oo. pwede ipak. Medyo basa kasi yung Yes, ma'am. oo. Hindi siya pwede ipak. Oo. Ako naman, ayoko ng open. Tama. Opo. So, hindi ako nagtitinda ng tinapa. Bihira lang, halimbawa. Actually, ayoko na Ay, magtinda. ayaw nyo ng tinapa. Pero Kasi yung mga maamoy tuyo, siya. yung mga ganun po, meron din kayo? Yung Meron ako like pusit, danggit, Langgit. Mhm. boneless, abo. Abo sa akin is abo, only gusto 50 ko pesos, yun. ma'am. Gusto ko yun, yung abo. Sarap-sarap Tsaka, nun. Yung lahat ng klase ng ma'am, na pwedeng gawing body Dry abo. fish. Oh, Yes, body abo, gusto ko Yes. yun. Ganito. Naubusan lang ako, ma'am. Actually, naubusan ako. Kahapon kasi, bumenta ako ng marami sa puro. I see. Sa puro, nakabenta ma'am. ka po ng marami. Ayan. Ayan, sara-sara, iba't ibang klase niya na. Ayan, nakikita po sa screen kung ano yung mga produktong binibenta ni ma'am, na mga dried. And, wow, pusit, 50 pesos. Wow, ang sarap niyan. So, sa puro kayo lagi makikita. Tapos Yes sabi niya po. sa Ola, sa puro. And then, dyan sa Barangay 17, Yes, Rizal ma'am. Street, Ilawod, Legazpi. Ayan. So, pwedeng makontak si ma'am. Madaling matawagan, Tapos sa Facebook naman yung Dried Fish Store Facebook page. Ayan. So, meron ka po ba, ma'am, na mga gustong pasalamatan na naging part ng iyong Yes, ma'am. success dito sa business? Go ahead po. Okay, gusto ko lang magpasalamat lahat ng mga naging resellers ko dito sa aking negosyo, sa Fish That Dried Fish. Sina Ma'am Janice ng Dole, at saka si si Sir Patrick. Yun, sa Dole din yun. Sa Dole. Yes, ma'am. Ano pong help ang nakuha ninyo sa Dole? Actually, ngayon wala pa. Hindi, may mga resellers lang ako. Resellers. Resellers, ma'am. Resellers Yes, pala ma'am. sila. Yun, Okay. at least tinatangkilik nila yung aking produkto. Opo, mga And then, constant resellers Yes mo po, ito. ma'am. Meron din sa Dar Office, nakalimutan ko lang yung name niya. Opo. So, isa rin ang resellers ko. Yun, thankful din ako kay Lord. Pinaka-importante kasi magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi Mhm. sa naging binigyan niya sa akin blessing. Opo. Na lumago yung aking negosyo. Start from the 2,200 pesos. Ngayon po talagang
marami na akong produkto. Hindi lang 2 variety, kundi marami ako. Maraming varieties Yes, na. ma'am. At saka sa asawa ko, si Pastor June Abado Antonio, nagpapasalamat ako sa kanyang suporta sa aking business. Ayan, syempre sa lahat ng resellers, lahat ng patuloy na Yes, bumibili ma'am. kay ma'am. Kaya yung business ni ma'am ay tuloy-tuloy lang din. And ayan, so napakaganda pala ng negosyo ng dried fish, ano? So, hindi ka na uhuli ng isda sa dagat, hindi ka na magbibilad. Bibilhin mo, ready na, i-repack mo na lang, and mamarket mo na lang siya. Actually, by next year, ma'am, talaga plano kong tumayo ng nakaplana talaga yon. Supposedly ngayon kaso, alangan ako. So next year, ako na mismo, lahat sa akin na yung isda, kasi magtatayo ako ng bunuan, yung sapra, na tawag sa Kamsor. Ano So, po akin yun? na yan. Yung bilara, pag... No, ma'am. Ano Yung po yun? uli ng isda talaga. Lahat ng klaseng isda andun na po sa sapra. Yung fish cage. Fish cage, and Yes. then, Lahat sa akin na yon. So, hindi na ako... May mga taon na akong siyang gagawa ng lahat ng product ko. I see. So, ikaw na, plano mo Yes, ikaw na ma'am. lahat, from fishing to drying, Drying, yes, ma'am. lahat ikaw na. Siyempre, mas malaki po yung kita kapag lahat yun ikaw Malaki din yung na. puhunan. Malaki din ang puhunan. Nakapag-ipon na yata si ma'am ng Yes, puhunan. ma'am. Kaya mag-expand na siya. Siya na ang gagawa ng lahat ng ito para mas malaki din po ang kita. And magkano naman po ang initial capital para sa ganitong expansion ng business mo? 200,000. Malaki-laki na. Yes, ma'am. Mas mahal kasi yung fish cage. Fish cage. And then, ano pa po? May sarili na akong bangka doon. Bangka So, din, wala na- kasama na din yun. Actually, meron na ako doon sa sariling bangka. Opo. Yun ang ginagamit ko. Fish cage na lang talaga. Fish cage. Ang So, nagko-cost yung ng- 200,000 fish cage lang po yun? Yes, ma'am. Mahal din pala ang fish Yes cage po. mo. So, wala pa dun yung bangka. Wala pa po, ma'am. Magkano naman po yung bangka? Ang bangka, kailangan kasi doon is sibid-sibid, yung small bangka lang. Opo. Mga nagko-cost yun ng mga 70,000. So, 270 kung bibili Yes ka po. pa ng bangka. Mm-mm. Medyo malaki din pala. Yes po. And then, yung mga pagbibilaran po nung yung net, mura-mura lang yun. mura lang Mura yun. lang yun. Walang mga 10K yun. Pwede, may possibility. Pagka mahaba yung mo. Pwede. Umabot Pwede. ng 10K. So, mga 280,000. Ikaw Yes na po. lahat. Lahat na yan, ma'am. Eh, paano po yung sa laborers nyo? Sa labor naman, pag ando na yung isda, yung benta ng yung sales ng isda, yun ang ibibigay mo sa kanila. Kasi ang daily, daily doon, nasa 455. 455. Yes, ma'am. Okay. So, makakahuli ng isda, yung fresh, benta, yung kita dun sa Yes, fresh, pwede nang pang daily dun sa mga Tauhan. workers, Mm-mm. and then the rest, para na dun sa yung gagawing pag-dry Yes, and ma'am. linis and all. Ayun. Actually, na talaga sa isip ko yan. Yung plano ko lahat by next year. Ayan. Sa takbo ng business mo, kasi ikaw na yung end product, di ba po, ma'am? Kumbaga, ikaw na yung nagbebenta nung dried na ano na lang sa market. And if you have a capital of 280,000, gaano kabilis ang ROI nun? Sa computer. Madali lang, yun. Kailangan mo lang kasi, ma'am, na i-ano mo yung mga, i-less mo yung mga capitals, lahat ng expenses, then kung anong matitira doon, yun ang yung net. Opo. Mabilis So, lang sa yun. takbo ng business mo ngayon, gaano po katagal bago mo makumpleto yung puhunan sa ganitong business? Kaya, Actually, may nakaprepare na ako, ma'am. Hindi lang ako nakaano ngayon, kasi alangan na kasi sa time. opo. So, hindi na pwedeng mawala Pero ng ang fish case. projection mo, years din po ba bago makabalik ang capital natin? Hindi naman, ma'am. Mabilis Lang, din. yes, ma'am. Oo. Kailangan lang kasi talaga ang sipag. Ikaw mismo kikilos, hanap ka na. Depende sa Kung sipag mo. Yes, ma'am. Kung saan ka magsusupply. So, wala pa yung kailangan mo na kausapin yung mga target na resellers mo. Oo nga, kasi supplier Yes, ma'am. ka na pag nangyari Yes. ito. Ikaw na yung magsusupply. Actually, ngayon mayroon akong kinakausap ng mga tao. Kung mag-reseller ka, ako kasi ang gagawin ko is magsusupply na lang ako sa mall. Tama. Yun. Bulk na yun. Yes, Supply mo. ma'am. Kilo-kilo na yun. Mm. Tama. Although nakapack siya, so kailangan ko lang ng mga laborers para sa packaging. Yun ang target ko this year talaga. Ayan. Para by next year, pasok na yun. Yes.
So, ang galing-galing-galing ng diskarte ni ma'am sa business mo. Di ba, mabilis pala ang ROI ng 280,000 Yes, ma'am. sa ganitong negosyo. Ang galing. So, ma'am, ano po ang advice ninyong pwedeng ibigay sa mga nanonood sa atin na mga gusto na magnegosyo? And sabi nga ni ma'am, she started with the 2,200 Yes. capital and ngayon, kaya na niya na mag-finance itong kanyang expansion ng business 280,000 siguro kapag ipon si ma'am. So, ibig sabihin, maganda talaga itong kanyang negosyo. Yes, ma'am. Ano advice ang pwede niyong ibigay sa mga gusto rin mag-business, ma'am? Sa lahat ng mga gustong, mga nagpaplano magnegosyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. So, ang kailangan lang sa business is sipag at tiyaga, normal na may time na minimal talaga ang benta. So, huwag kayong hihinto. Patuloy lang. And then, hingin nyo yung pabor lagi ng ating Panginoon, yung guidance niya. No? Huwag tayong iiyak na basta na, ay, nalugi ako. No, huwag natin isiping negative. Think positive lagi. Okay. No? Kapag ganyan ang inisip mo, ang ganda ng pasok. Yeah. Lalago talaga at mag-aasenso ka sa business na to. Yun talaga. So, pray. Yes. No? Sabayan ng sipag at tiyaga. And then, gandahan yung produktong Yes binibenta. po. Gandahan ang quality ng negosyong binibenta. So, yan. Ang galing naman. Marami kami napulot from you, ma'am, dito sa ating Thank naging you. pag-uusap. Sadly, we have to, end the program na. Marami pa sana akong gusto itanong, pero, yun nga. Time is up na daw, sabi ni Sir Chad. Yan. May susunod pa kasi na program after our time slot, kumbaga. So, yun, ma'am. Thank you so much po, Ma'am Antonio. Thank you so much, Ben. For being our guest dito sa aming programa and for sharing your knowledge dito sa dried fish business. And na-appreciate po namin yung mga may naiisip nga akong pwedeng inegosyo dito sa nasabi ni ma'am na business. Pwede mo nga naman siyang i-fry na and then ilagay mo sa container, pagandahin mo rin ang packaging, pwede mo nang ibenta. And you can also be a reseller. Just get in touch with ma'am at 0946-421-3180 and sa Facebook page po ni ma'am. Ayan. Thank you. So, thank you so much po Privilege, again. ma'am. Thank you so much at naging bagay ako ng inyong programa. Yan, we're so happy and proud that you're here with us po, sharing your expertise sa pagninegosyo. Maraming salamat din sa inyo pong lahat na nanood sa aming episode for today. Thank you very much. Follow us po on Facebook, Lady po Albay, and then Magnegosyo Albay Facebook page. May YouTube din po kami, Lady po Albay. Lahat ng mga naging episodes namin, ng mga nakaraang episodes po ng mga Albayano business owners, from episode 150 1 to 156 ang itong episode namin, mapapanood nyo po sila lahat sa YouTube channel po ng Lady po Albay. Ayan. And show your love and support to our Albayano business owners by sharing this story sa inyo pong sarili mga Facebook pages. Pag nag-share po kayo, tinutulungan po natin si ma'am sa pag-promote ng kanyang negosyo. Let's show our love to our fellow Albayano business owners. Ayan po. So, once again, thank you. This is Miss Jamie Florence Estrada Ribaya, your Local Economic Development and Investment Promotions Officer of the Province of Albay. This is a program of the Provincial Government of Albay. And it's a free platform sa lahat ng Albayano business owners. Just get in touch with us and who knows, you will be our next guest. Bye-bye po. Enjoy the rest of the week. Thank you for watching. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Lady po Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Lady po Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services.
Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.